associative evidence po. Okay? So, ano dito, tol? Ang mnemonics dito, pre, ay ano ba yan? Contest ng sirko ng mga aso. Yan na? Contest, test, test ng sirko ng mga aso. Yan na? Aso. Yan na, contest ng sirko ng mga aso. Sir, ano yung con? Okay? Ito yung sa identify, ha? Contest ng sirko ng mga aso. Ano yung con? Yan po ay confession. Okay? Confession po, no? Pagkatapos, yung test na testimonial. Okay? Testimonial, yung sir, yan na sirko, yan na circumstantial. Pagkatapos, yung tinatawag po nating associative. Okay? So, yan yung mga paraan, tol, para ma-identify natin yung isang tao. No? Confession, testimonial, circumstantial evidence, and associative evidence po. So, yan na sa identify. So, identify. Ano yung positive means of identification na ginagawa natin? Kaya sa CDI, tol, medyo may kahalo rin po yung mga, yung mga tinatawag nating forensic science. Di ba? So, ginagamit din po natin yon. Positive means of identification po na ginagamit natin ay starts with letter F. And the answer is fingerprint po. Yan yung pinaka-positibong paraan. Ang fingerprint, mga idol, doon yung papasok sa tinatawag nating associative evidence. Okay? Doon po yung papasok. Ang daming associative evidence eh. Pag sinabi kasing associative evidence, ito po ay nakakatulong para malink or makonekta natin yung isang tao doon sa crime scene. So, ginagamit po natin yun, no? Yung fingerprint, ano pa tol? Foot impression, ano pa? Hair fibers, ano pa? Bulbul, yan na? Pagkali ba ang bulbul, saan yung papasok tol? Tracing evidence or sa associative evidence? Yung bulbul. Sa papasok yung bulbul, pre. Tracing or associative evidence? Sa associative ba o tracing? Tracing ba? Malulungkot mo ba kagad sa bulbul, tol? Yung tao? Halimbawa, nakakita ka ng bulbul sa crime scene. Uy, putang ina, bulbul to. Pagkita mo, putang ina, mga taga Manila to, makapal eh. Di ba, pwede ba yun, tol? Malulungkot mo ba kagad? Hindi eh, no? So, pwede siya pumasok, tol, sa associative evidence. Pwede rin siguro pumasok sa tracing evidence, depende rin. Halimbawa, may bulbul dito, may bulbul pa doon, may bulbul pa dyan, hanggang masundan mo siya sa bahay nila. Okay? Tagbulbul siya. Okay? So, ayun tol, baka pwede malocate mo doon. Okay? Matrace mo siya doon. No? So, depende pala sa tanong, sir. Opo. Ayan na. So, associative evidence. Never nawala yan tol eh. Di ba yung mga kinds of evidence natin? Yung corpus delicti, tracing, at saka associative evidence po. Okay? So, yun po, no? So, ang answer dito, yan, very good. Mga idol, yan ang criminal investigation po. Okay? So, next number na tayo, tol. Okay, number 2. Yan na, as an investigator, yan na, sa board exam pala mga idol, instead na investigator, pwede lang gamitin yung term na prover. Yan na, prover po. Yan na, prover. Yan na, so instead of investigation naman, pwede na lang gamitin yung term na ano po? Probe. Yan na, probe. Pagka-investigation. Okay? Probe. Tapos yung mga investigator, yan po ay prober. Yan na, prober. Yan na. Kala ko walang papasok ngayon eh. Sabi sa social media, no? Okay. Yan na, ano daw, yung mga kanyal-kanyal na yan. Puti na walang kwenta. Yan na. Pero what is? Yan na, as an investigator. Yan na. What is your initial job before conducting any criminal investigation? Yan na, bilang investigator, tol, ano yung initial job mo in conducting criminal investigation? A, by conducting an interview with a witness in the connection with the commission of the crime. Mag-i-interview na po ba tayo kagad? Letter B, by discovering whether or not an offense has been carried out. Letter C, by undergoing interrogation against the perpetrator to find out what was committed. Or letter D, by making judgment using the evidences presented in court. Okay? So yung letter dito, sa tingin ko, yun yung una nating i-eliminate. Tama? Okay? Kasi yung letter dito, it pertains to court proceeding na or trial. Okay? Sa trial na po natin, binibase yung mga ebidensya. Pagkatapos kapag halimbawa po, ano yung quantum of proof na kinakailangan pagdating sa trial? Anong proof sa criminal case? Quantum of proof? The answer is proof
beyond reasonable doubt. Sa mga civil cases, idol, preponderance of evidence, yung quantum of proof, okay? Sa ano naman tol, sa admin cases, substantial evidence po. In case of self-defense, pagka dumidepensa sa isang tao, ano yung quantum of proof na kinakailangan doon? Clear and convincing evidence. So, po yung letter D pertains po sa trial na po yan, sa criminal proceedings. So, eliminate po natin siya, no? By making judgment using the evidences presented in court. Okay? Pero elaborate natin, tol. Okay? Sa korte kasi, tol, ang pinaka-importante, yung tinatawag natin, ito po, no? Medyo samahan natin, tol, ang CDI pre may kasamang evidence. Kaya hindi mababaliwala tol yung mga aral nyo pagdating sa evidence kasi may kasama pong evidence pagdating sa CDI. Okay? So, meron tayong tinatawag mga idol na ito po, yung factum probandum. Okay? Ano yung factum probandum, sir? Ang ibig sabihin ng factum probandum, tinanong to noong April 2016, idol eh. Ito po ay ultimate facts. Ibig sabihin tol, ito yung issue, yung pinaka nangyari. Ang pinaka nangyari. Okay? Kinakailangan kasi doon, tol, mapag-usapan yung pinaka nangyari sa korte. Ano ba yung pinaka nangyari? Pinatay ni Pedro si Juan. Okay? Yung pinaka nangyari. Okay? Pagkatapos, sinaksak ni Pedro si Maria. Ginahasa ni Pedro si Berto. Okay? Pagka ganun, tol, yung pinaka nangyari. Ang tawag doon, tol, ay factum probandum. Ngayon, paano mo mapapatunayan na nangyari nga yun? Okay? Paano mo siya mapapatunayan? Factum, ayun. Tangina, lulupit na priya. Factum probans. Okay? Factum probans po. Ang factum probans, ito yung tinatawag nating evidentiary, facts. Evidentiary facts. So ito yung mga kinakailangan para mapatunayan yung issue. Kung na pinatay ni A si B. So ang factum probandum natin is A killed B. So yun po yung factum probandum. Okay, yung issue yung ultimate facts. Ngayon tol, putya nawala. Think positive, pre. Okay, so yan na. Factum probans. Nawala. Okay. Ano sa tayo? Ito factum probans. Ang other term yan ay evidentiary facts po. Okay? So ano yung mga ebidensya tol na kinakailangan natin? Okay? Para mapatunayan yung issue na yon. Okay? So meron tayong tatlong ebidensya pagdating sa korte. Okay? Di ba trabaho rin ng investigador yon, mangolekta ng mga ebidensya. Pag mangolekta syempre ng ebidensya, kailangan ito ay relevant and competent. Di ba? So meron tayo dito, ang mnemonics tol ay DOT. DOT po yung ebidensya natin. Ito yung mga factum probans. Ano yung letter D, sir? Yung letter D po ay documentary. Documentary evidence po. Basta anything that is, basta pag sinabing document po, anything that is, written, symbol, may symbol, may mga sign or symbol, as long as it convey a message to someone, that is a document. For example, yung mga autopsy report po natin, okay? Yung autopsy report mismo, yun po ay documentary evidence po yun. Documentary evidence, no? So, marami po yan. Tapos yung letter O po, yan po ay object evidence. Sa Tagalog tol, ito yung bagay. Okay, ito yung bagay, no? Sa CDIN, ang tawag po natin dyan ay mga physical evidence or physical evidence. Ang dami pang tawag dyan, tol. Pwede rin tawagin niyang real evidence. Pwede rin tawagin, tol, na autoptic evidence. Pero pare-parehas lang po yun, no? Yan ang mga object evidence po yan. Sila po yung kinukonsider na silent witness. Silent witness po yan eh. Hindi nagsasalita ang object. Kasi letter T, ano yan, sir? Testimonial. Okay? So ito yung mga testigo. Ito yung mga tumetestigo sa korte po. Okay?
ano yung pinakaunang ebidensya na pinapresenta natin pagdating sa korte? Documentary, object, or testimonial evidence? Yung pinakaunang pinapresenta natin sa korte, di ba? Ang mangyari dyan, tol, di ba, sa korte, papasok si judge, tapos sasabihin ni clerk of court, the judge is now presiding, silence is hereby enjoined. Okay? Tapos sabihin ni judge, tol, appearances. Okay? Pagkatapos, tatayo si prosecutor, di ba? I'm attorney Harold Sarita for the prosecution. We are fucking ready, Your Honor. Yan na? We are fucking ready. Di ba? Pagkatapos nun, depends, mag-i-introduce. Ang pinakaunang ebidensya na pinapresenta, tol, ay maghanap, tol, ng testigo. Yan ang testigo. Testimonial evidence po. Yan ang testimonial ang evidence. Pagkatapos, after ng testimonial evidence, di ba, testigo ako, forensic chemist ako. Okay? So, merong blood stain or seminal stain na nakita sa bangkay. Okay? So, testimonial po yun. Tapos next doon, mag-introduce ako ng another evidence, which is pwedeng documentary, yung findings po ng aking examination, or pwede rin po object evidence. Okay? Kaya yung mga additional evidence na i-introduce na nagtetestigo, ang tawag natin doon, tolay, corroborative evidence. Okay? Pag sinabing corroborative evidence, yun na, ito po ay additional evidence of different kind. Yung pinagkaiba, tol, ng cumulative evidence sa corroborative evidence. Ang cumulative evidence, ito po ay additional evidence of the same kind. For example, tumistigo ako. Yan ang pinatawag ulit. Okay? Meron pa daw isang titistigo. Yan ang papunta niya sa witness stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Mga ganun, tol, diba? Pagkatapos, tol, pinatawag pangalawa, testimonial ulit. Di ba parehas sa nauna? Tumistigo yung isa, tapos tumistigo yung isa. Parehas silang testimonial. So, ang tawag dun, tol, ay cumulative. Okay, cumulative po. Pero pag halimbawa, tol, ay tumistigo ako. Pagkatapos, ang sunod na presentang ebidensya ay baril. Magkaiba na yun. Object yung baril eh. Nagsasalta pa yung baril. Oo, pumasok ko doon sa ano. Well, hindi nagsasalta ang baril, tol, di ba? So, object evidence, yun po ay magiging corroborative evidence po yun. Tandaan nyo yun talaga, at tinanong nyo sa board exam, ano yung unang ebidensya na pinapresent sa korte? Yan po ay testimonial. Pero pagdating tol sa hierarchy of evidence, yan sa hierarchy of evidence, ano ang pinaka malakas na ebidensya? Documentary, object, or testimonial? Ang sagot ay testimonial. Okay? Kung buo ka. Okay? Tama po kayo. Yan ang object. Yan ang object evidence po. So, para sa mga buo ha? Yan ang object evidence, yung pinakamalakas na ebidensya. Kasi ang testimonial, tol, testigo, ang daming disqualification yan. Tama? Bawal tumistigo yung asawa mo sa'yo. Di ba? Meron pa tayong mga tinatawag na privilege communication. Ang daming ganun, tol eh. Kasi ang daming testigo na sinungaling. Tama? For example, halimbawa, 9 ang review, papasok alas 11. Yan na, mga ganun pre, di ba? Ang daming sinungaling. Mga white lie, red lie, yung mga ganun pre, di ba? Ano pa? Yung mga white lie, red lie, may mga lie na na meron tayo. Judicious or malicious lie, black lie, nagpe-pretend, so yun po. No? Kaya, object evidence po. So ganun yun, tol, di ba? Parang nagmamahal ka din sa isang tao. For example, tol, hindi maniniwala sa iyo ang isang tao pag sinabi mong mahal mo lang siya. Tama? So, kinakailangan mo pa mamuhunan. Okay? Mamumuhunan ka talaga eh. So, magbibigay ka talaga ng mga Barbie doll, bahay, lupa, ano pa yung mga binibigay nyo, tol? Cologne, ano pa? AIDS, yan na, ano pa yung mga binibigay nyo, pre? Ano pa? Yun na, tol. So, madaling paniwalaan pag meron tayong nakikita. Tama? Parang ganito yun eh, to see is to believe. Kaya ang trabaho tol ng mga investigador, manguha ng mga ebidensya. Di ba? So, ganun po yung ginagawa nila. Okay? Pag nakakuha sila ng ebidensya, tol, magpa-file ng kaso sa prosecutor. Di ba? So, ang trabaho naman ni prosecutor, tol, ay maghanap ng basihan. Di ba? So, hinahanap niyo po yung tinatawag nating probable cause. Ano yung probable cause, tol? Ito yung set of facts and circumstances
to engender to well-founded belief that a crime has been committed. So madaling salita, meron bang sapat na basihan yan? Okay? Kasi kung wala sapat na basihan, i-dismiss ng iyong kaso. Pero kung halimbawa meron sapat na basihan, ano mangyari, tol? Isasapa yung kaso, yan na, mag-prepare na po si prosecutor na tinatawag na information para isampa na sa korte, di ba? So sa information, tol, para sa CDI din, tol, meron dun yung mga cardinal question. Ano ba yung nangyari? Di ba? Sino ba yung gumawa ng krimen? Kailan ba nangyari yan? Di ba yung mga ganun, tol? On that day, November 30 at December 1, 2023, Maria, di ba? Pedro, unlawfully, feloniously, maliciously, forcing his penis, inside the vagina, o mga ganun, tol, di ba? Contrary to law. So, yun yung isa sa kaso. Ganun yung mangyayari dyan, tol, no? Pagkatapos, pag nasampa yung kaso, i-judge yun, di ba? Sa kanya binigay, okay? Ang gagawin po, i-determine niya kung merong probable cause din, kung pwede ba nating issue, tol, ng warrant of arrest. So, ganun yung nangyari. So, trabaho lang pala, tol, ng investigador, mangolekta tol, ng ebidensya, palakasin yung yung kaso. Pag mangolekta kayo ng ebidensya, tol, kailangan ito ay relevant at saka competent po. Relevant. May kaugnayan. For example, tol, nakita mo sa crime scene, merong multiple stab wounds, okay? Yung bangkay. Pinresenta mo yung ebidensya sa korte, idol, ay .35 ay .45 caliber. Okay, Judge? Ito po yung object evidence namin. Okay? Ano gagawin ni Judge? Kukunin yung baril, itutuktok sa ulo mo yun. Tapos, walang kinalaman to dito. Tama? Ano yung may kinalaman pagka halimbawa ganun yung nasa crime scene natin, tol? Kutsilyo. Okay, kutsilyo po. Yun po ay relevant. Okay, dapat relevant and competent. Sumunod din dapat, tol, sa mga rules of court. Kaya hindi enough lang, tol, na alam mo yung mga krimen, dapat alam mo din yung rules of court. Tama? Pag mga aresto kayo, tol, di ba? Pag mga aresto kayo, kinakailangan ba may warrant of arrest? Yes. Okay, kasi kailangan po talaga yun. Hindi na kinakailangan ng warrant of arrest kapag halimbawa ang krimen ay nakukumit sa harapan mo, kagaganap pala ng krimen, o kaya yung isang tao, tol, ay isang pugante, di ba? Yung mga mga prisoner na tumakas. Yung mga hindi na kinakailangan. Pero kinakailangan po ng warrant of arrest. So, kailangan mo yung rules na yun, tol, no? Sino nagsiserve ng warrant of arrest, tol? Pwede ba yung private citizen? The answer is no po, di ba? Kasi sinasabi ng batas, tol, ito ay pahintulong directing a peace officer, so ibig sabihin, PDEA, NBI, tsaka PNP lang po. Okay? Kailangan mo bandalin yung warrant of arrest habang ma-arrest mo isang tao. The answer is, kinakailangan ba? The answer is no. Okay?